Ang layo pa, malayo pa tayo doon. We still have to have a look at really what her status is. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. wala pa rin desisyon sa hiling na clemency ni Mary Jane Veloso. Legal experts ng pamahalaan inatasan na pag-aralan kung posibleng mapagbigyan ito. The impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic to her. Ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, inihain sa Kamara ng religious group at mga abogado. Iba pang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte, nananatili sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. We will look into that possibility, but as of now, there are already admissions on record made by the former president, and that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga testigo sa extrajudicial killings posibleng ipatawag ng Department of Justice. The top brand for news and public service channel goes to UNTV News and Rescue. On companies and leaders who have demonstrated not just market success, but also a deep commitment to innovation, sustainability, and social responsibility. UNTV News and Rescue, Wish 1075 at programang Good Morning Kuya, ginawaran ng Top Brand Award sa katatapos na Brand Asia Awards 2024. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Inihain ng grupo ng religious sect at mga abogado ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang reklamong nais magpatalsik sa pwestos sa pangalawang Pangulo ay bunsod umano ng paglabag sa saligang batas, pagsira sa tiwala ng publiko, katiwalian at iba pang matinding krimen. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Mga 7 kaming pare at ibang mga kasama naming lawyers. We believe VP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Tatlong impeachment complaints na ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina isinampa na ng isang religious group, non-governmental organization at Union of People's Lawyers in Mindanao ang pinakabagong reklamo sa Vice Presidente. Pagtataksil sa tiwala ng publiko, paglabag sa saligang batas, panunuhol, graft and corruption at iba pa ang grounds ng impeachment ng grupong ito. Kaugnay ito ng isinasagawang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023. Gayon din ang Department of Education nang si VP Duterte pa ang kalihim nito noong nakalipas na taon. The impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic to her. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. Ini-endorso ang impeachment complaint ni House Assistant Minority Leader Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado at House Deputy Minority Leader Ambis OWA Party List Representative Lex Anthony Cris Colada. What makes this complaint different from the two already filed impeachment complaints is that these priests, these lawyers believe that with what transpired and with what the public saw during the committee hearings, it's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office
the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili pa ang unang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Ayon sa opisyal, pinag-aaralan pa ng Legal Department ang mga reklamo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal nang nanawagan kahapon si Mary Jane Veloso kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. upang mabigyan siya ng clemency. Ngunit sagot ni PBBM, kailangan pa itong pag-aralang mabuti. Samantala, hindi pa makapagbigay ng detalye ang Pangulo kung kailan matatapos ang review sa 2025 proposed budget, pero ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang malayo pa tayo doon. We still have to have a look at really what her status is. Walang ibinigay na kondisyon ng Indonesian government sa pag-uwi ni Mary Jane Veloso, kaya malaya ang Pilipinas na gawin ang nais nito sa kaso ng Filipina death row inmate. Gayunman, sinabi ng Pangulo na masyado pang maaga para pag-usapan ang pagkakaloob ng executive clemency dito. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan pag-aralang mabuti ang estado ni Veloso. Kaya naman, ipinaubaya niya sa mga legal expert ang pag-aaral sa hiling na ito ni Veloso. And we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. Patuloy namang nire-review ng Pangulo ang nilalaman ng 2025 General Appropriations Bill. Hindi pa makapagbigay ng timeline si PBBM kung kailan matatapos ang kanilang pagrepaso sa panukalang budget. Ngunit titiyakin anya niya na aayon ito sa mga prioridad ng administrasyon. So I cannot give you a date because it will take as long as it will take. But I want to be very, very sure that the budget for 2025 is directed at the important projects that we have prioritized, number 1. May nakikita na rin si Pangulong Marcos sa panukalang budget na ilang questionableng mga proyekto. We are starting to see some project proposals that do not have the appropriate program of work, hindi walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin natin. Target ng Pangulo na malagdaan ang 2025 proposed budget bago matapos ang taon. Samantala, tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi maapektuhan ang ibinibigay na serbisyo ng PhilHealth kahit na walang ibinigay na pondo sa government subsidy para sa susunod na taon. Ayon sa Pangulo, walang dapat ipag-alala ang publiko sa isyung ito. I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa. Ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Ipauubayan na lang ni PBBM sa DOJ kung ano ang gagawin sa rekomendasyon ng House Quadruple Committee na kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs campaign. Sinabi ni PBBM na DOJ na ang bahalang tumingin at tumimbang sa bigat ng nakuhang testimonya sa 13 pagdinig ng komite. Tiwala naman anya siya sa kakayahan ng ahensya na gumawa ng tamang desisyon sa usapin. The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build the case up. So titignan pa yan, marami pa kailangan pa i-assess na mabuti kung ano yung maaring maging kaso, kung tama ba yung direksyon ng rekomendasyon ng committees from the House. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Posibleng ipatawag ng National Bureau of Investigation si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga testigo sa isinagawang pagdinig ng House Quadruple Committee para sa gagawing investigasyon sa umunoy mga nangyaring krimen sa anti-illegal drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon sa DOJ, kasama sa case build-up ang mga committee report ng Quadcom kung saan maraming impormasyon, revelasyon at mga pag-amin na nangyari. Samantala, kinondena naman ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang naging rekomendasyon ng Quadcom na sampahan ng kaso sina dating Pangulong Duterte, gayon din sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. Ito ang balita ni Benedict Samson. This will be a very extensive case build-up effort. Lahat po ng mga testigo na humarap sa Quadcom maaari pong isabpina rin muli ng NBI at kumuha sila ng affidavits, formal affidavits para po mas maayos yung statement dahil hindi naman po mabuti na yung transcript lang ang ating isa-cite dun sa committee hearings. Nagsisimula na ang case build-up ng Department of Justice sa pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at iba pang law enforcement agency kaugnay sa umano'y mga krimen na nangyari sa ilalim ng anti-illegal drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes Andres, maraming makukuhang ebidensya sa mga isinagawang pagdinig ng House Quadruple Committee. So pag pinagsama-sama po natin yan, magkakaroon tayo ng evaluation at we will have a follow-up investigation and additional subpoenas to be issued to witnesses so that we will complete the necessary evidence to determine whether this crime of IHL, International Humanitarian Law, or crimes against humanity was really committed. Tiniyak naman ng DOJ na ang isasampa nilang kaso ay nakabase sa mga ebidensya at walang harassment case na mangyayari. If the evidence warrants, we will proceed with the filing of cases through the National Prosecution Service. But we assure everyone, kami po ay nakakasiguro na hindi po kami magfa-file ng any harassment case. But when the evidence warrants, pag meron po tayong sapat na ebidensya, we will hold people accountable. Ayon sa DOJ, patuloy na kumakalap ng ebidensya ang binuong Task Force on Extrajudicial Killings at kasama nga rito ang bagong committee report ng Quadcom. Dahil dito po sa Quadcom hearings ay marami pong mga importante at mahahalagang impormasyon, pagsisiwalat at ebidensya at mismong pag-amin na posibleng pagsimulan ng mas malalim pang pagsusuri at pagkalap ng ebidensya. Tinitignan din ng DOJ kung kasama sa ipatatawag ng NBI si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We will look into that possibility, but as of now, there are already admissions on record made by the former president, and that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding. Samantala, mariin namang kinondena ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang rekomendasyon ng Quadcom ng pagsasampa ng crimes against humanity laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang personalidad. Sa isang pahayag, sinabi ng PDP Laban na malinaw na politically motivated at walang malinaw na batayan ang ginawang hakbang ng House Quadcom. Anila, ito ay dahil nanggaling lamang sa mga resource person na under pressure ang nakalap nilang mga testimonya dahil sa takot na makontempt ang mga ito. Wala rin umanong due process at strong anti-Duterte bias ang isinagawang pagdinig patungkol sa anti-drug campaign. Samantala, ipinauubayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOJ kung ano ang gagawin sa rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang kaalyado nito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakipagsanib puwersa ang TikTok sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group upang labanan ng lumalaganap na online shopping scams.
Layunin din ng isinagawang kolaborasyon na palakasin ang investigasyon dahil sa tumataas sa kaso ng exploitation sa TikTok platform. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Kaya naisip na rin ng TikTok na makipag-collab sa atin para mas mabilis yung investigation or cybercrime investigation para malaman natin kung sino yung mga identity ng mga taong ito. Tumataas ang exploitation material sa TikTok platform, pangunahin na sa mga bata. Sila ay karaniwang ginagamit sa videos upang dumami ang views at pagkakitaan. Base sa transparency report ng TikTok, nasa 444,705 accounts ang nababan sa buong mundo mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon dahil sa pananamantala sa mga bata. Bunsod ng tumataas na bilang na ito, nagpasya ang naturang online platform na makipagtulungan sa Philippine National Police upang mabawasan ang child exploitation cases online. Isa pong concern ni TikTok is yung sa Women and Children Cybercrime Protection Unit natin dito sa PNP-ACG. Gusto din nilang makipag-collab doon since yung mga TikTok videos doon, minsan or kadalasan po, merong mga batang involved. And ito din pong mga batang ito ay ginagamit sa mga exploitation materials at pinagkakapirahan ng ibang tao. Isa pa sa natalakay ang pamamayagpag ng online scammers sa platform. Karaniwan sa mga natatanggap na reklamo at sumbong dito ay yung mga substandard o maling item na idinideliver sa kanila. Usually po, ang pinapadala sa kanya once nag-order siya online is yung substandard na item, and meron din pong hindi mismo yung item na in-order niya, and meron din po na once nakabayad na ay hindi po pinapadala yung items na in-order niya. Sakaling makaranas ng scam sa TikTok, ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, mayroon ng investigation team ang TikTok kung saan mayroong direktang ugnayan sa PNP-ACG. Kaya kung sakaling makaranas ng scam o magkakaroon man ng concern, ayon sa kanila, mas mapapabilis ang pag-aksyon at pagproseso kung sakaling magpaabot ng concern ang mga biktima. Paalala ng PNP-ACG sa mga kababayan natin na madalas gumamit ng TikTok, mag-ingat sa mga online transactions. Kausapin po natin yung mga nagbebenta, kikilalanin muna natin bago tayo magbigay ng pera. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Arthur Cordura bilang bagong Commanding General ng Philippine Air Force. Papalitan niya ang nagretirong si Lieutenant General Stephen Pareño. Nagpahayag ng tiwala ang Pangulo sa kakayahan ng incoming Air Force Chief. Mensahe ng Commander-in-Chief sa hukbong himpapawid, manatiling mapagbantay para sa kapakanan ng mga Pilipino. These times call for vigilance and for resolve. There is no room for complacency, for any pause in our efforts to risk compromising the safety and welfare of the Filipino people. We must ensure that the continued modernization of our armed forces remains a priority, empowering us to protect the ideals that define our nation. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine mula sa Perth, Australia. Nagpadala na ng humanitarian assistance ang Australia sa Vanuatu kasunod ng mapaminsalang lindol sa Port Vila. Nasa $2 million na immediate response package ang idineploy nito, kabilang ang 64-person Disaster Assistance Response Team o DART at 2 K9s na tutulong sa urban search and rescue operations. Ang Australian DART team ay makikipagtulungan sa mga lokal na otoridad upang makuha ang mga taong nakulong sa loob ng mga gusali, magsagawa ng safety assessment at magtanggal ng mapanganib na materyales. Habang ang Australian Medical Assistance Team ay magbibigay naman ng support sa health authorities upang lapatan ng lunas ang mga nasugatan at iba pang pangangailangang medikal.
Patay ang nasa 13 individual sa ferry collision sa Mumbai, India. 3 sa mga nasawi ay mga tauhan ng Navy. Mahigit 100 pasahero rin ang nailigtas sa aksidente. Ayon sa Indian Navy, nawala ng kontrol ang isang naval speedboat at bumangga sa passenger ferry. Base sa inisyal na pagsisiyasat, nagkaroon ito ng engine malfunction. Tinanggap ng United States Supreme Court ang hamon na dinggin ang mga argumento sa bagong batas na maaaring magbawal sa TikTok sa buong bansa. Itinakda ng USSC ang unang pagdinig sa January 10, 2025, mahigit 1 linggo bago magkabisa ang batas sa January 19. Nagbigay na ang abiso ng korte sa Justice Department, mga abogados ng TikTok, gayon din sa isang grupo ng app users na nagsampa ng apela na maging handa sa kani-kanilang posisyon. Una nang hiniling sa Supreme Court ng ByteDance, ang kumpanyang may-ari ng TikTok na pansamantalang harangin ang pagpapatupad ng batas habang may mga apela kontra dito. Umabot na sa mahigit 100 North Korean soldiers ang napatay umano sa pakikipaglaban sa Ukraine. Kabilang umano sa mga nasawi ay matataas na opisyal. Ayon pa kay South Korean MP Lee Sung-kwon, nasa 1,000 na rin ang nasugatan mula nang nakipagsanib puwersa sa Russia. Aniya, posibleng ang kawalan ng kaalaman sa lugar at sa pakikidigma gamit ng drone ang dahilan ng mass casualties na ito. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Problemado pa rin sa pagdadala ng makakapal na mga dokumento ang mga Filipino seafarers sa tuwing sila ay sasampan ng barko. Ito dahil may mga bansa pa rin ang hindi kumikilala sa online certificate na in-issue ng Maritime Industry Authority o Marina. Paliwanag naman ng Marina, maaaring hindi pa lamang naabisuhan na International Maritime Organization o IMO ang ibang mga bansang kasapi dito, kaya't kailangan pa rin ipresenta ng mga Pilipinong tripulante ang sangkaterba nilang mga dokumento. Ito ang balita ni JP Nunez. Actually, yung mga ibang lahi, konti lang yung documents nila nadala sa barko. Bakit kaming mga Pilipino, sobrang kapal ng documents namin? Parehas lang naman yung maritime, parehas lang namang STCW and IMO. 9 na taon ng seaman si Edward Nantes na taga Cavite. Kwento niya, kada sampa ng barko, makapal na filing folder ang kanilang dala para sa mga inspeksyon sa mga bansang kanilang pinupuntahan. Laman nito ang mga certification ng training at iba pang mga dokumentong ini-issue ng Maritime Industry Authority o Marina para payagang makasampa ng barko at makapagtrabaho. Katulad ng ibang Filipino seaman, hiling niya na maisaayos na ang electronic certificate upang hindi na sila magdala ng maraming dokumento kapag sasakay ng barko. So pagdating namin sa barko, minsan may inspection, may biglang inspection, tinitignan yung mga files namin. And sometimes pag Pilipino ka, ayun nga hindi namin matanggap. Bakit yung ibang lahi, okay lang sa kanila na isa, dalawa lang yung papers. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, taong 2022 pa nagkaroon ng implementasyon ng e-certificate sa mga Pilipinong tripulante. At noong 2023 naman ay na-adapt na ng International Maritime Organization ang system. Maaari umanong hindi pa lang naaabisuhan ang ibang mga bansang kasapi ng IMO kaya hindi pa rin kinikilala ang electronic certificate sa mga Pinoy seafarer. Sa ulat ng Marina, meron ng nasa 7,000 mga Filipino seafarer ang naisyuhan ng electronic certificate. We will present our system in IMO come February. Baka kulang lang sila sa information na we are already implementing this. Kasi dapat na siya, acceptable na. Sa year-end report ng mga accomplishment ng Marina ngayong taon, ibinida nila ang pagsusulong ng digitalization sa ahensya. Sa ngayon, pwede na ang online application at online certification at naisesend na ito sa mga email address ng mga aplikante. Maaari na ring magbayad ng iba't ibang mga transaksyon sa pamamagitan ng mga online payment.
talagang top of my priority is the implementation of digitalization project in Marina, which we did as targeted. So we started our Marina blockchain-enabled certification system last July 1. Samantala, hindi pa ikinokonsidera ng Marina sa ngayon ang paggamit ng artificial intelligence sa kanilang mga system dahil kinakailangan pa rin ang mabusising pagre-review ng mga dokumento ng mga seafarer. In terms of Marina's function for certification, hindi pa namin na-explore yan ngayon. Masyadong baka hindi kaya pa ng aming capacity. Doon muna tayo sa mapabilis yung mga transactions ng human intervention and human evaluation muna, no? Kasi baka magka-problema tayo kung lahat ipaubayan natin kay AI. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natural sa atin ang magpawis, lalo na sa mga bansang may mainit na klima. Karaniwan ding nagpapawis ang ating katawan kapag tayo ay nag-eehersisyo, nagtatrabaho o may sakit. Ngunit paano natin malalaman kung ang labis sa pagpapawis ay normal pa, lalo na kung wala naman tayong ginagawa? Indikasyon na nga ba ito ng pagkakaroon ng kondisyon na tinatawag na hyperhidrosis? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Yung pagpapawis po is defense or depensa ng ating system. It's a cooling mechanism para po bumaba yung temperatura ng ating katawan kapag masyadong mainit para hindi po tayo mag-lead into heat stroke. So it's basically good for us ang pagpapawis. Ang pagpapawis ay isang normal na proseso ng ating sistema na nagsisilbing depensa upang mapanatili ang tamang temperatura ng katawan. Tulad na lang kapag mainit ang panahon o kapag kumain tayo ng mga maaanghang na pagkain. Gayunpaman, kapag ang pagpapawis ay lapis at nangyayari kahit hindi tayo kumikilos o hindi mainit, ito ay maaaring senyales ng hyperhidrosis. Ang hyperhidrosis ay isang medikal na kondisyon kung saan ang isang tao ay nagpapakita ng labis na pagpapawis higit sa kinakailangan para sa regulasyon ng temperatura ng katawan. Ang naturang sakit ay nahahati sa dalawang klase. Ito ay ang primary hyperhidrosis at secondary hyperhidrosis. Meron tayong primary focal or essential hyperhidrosis at meron din tayong secondary hyperhidrosis. So, pag sinabing primary focal or essential hyperhidrosis, idiopathic po siya, which means hindi pa natin talaga alam kung ano ang dahilan. Pero po, since marami pong mga pamilya na meron ang magkakapatid, meron ang isa sa parent, na nalilinya po siya sa tinatawag na familial or possibility na mamana or genetic. Kaya lang hindi pa po siya established, scientific evidence-based kung ano talagang genes yung involved. Kasi meron din pong ibang mga may hyperhidrosis, sila lang, walang iba sa pamilya ang meron. Ang secondary hyperhidrosis, kumbaga sobrang pagpapawis, hindi dahil sa kusa o natural yun dun sa pasyente, kundi may ibang dahilan tulad ng may sakit siya, sa hormones, pwede rin pong neurologic, yung nagfa-function po sa pagpapawis ay may problema. Either sa thermal center sa brain, sa daluyan ng information which we call peripheral nerves or ugat, going to the skin na nag-i-induce ng stimuli or stimulus dun po sa ating sweat gland para mag-produce ng pawis. So yun po yung secondary hyperhidrosis. Ayon kay Dr. Maria Patricia Chavez, isang dermatologist sa Makati Medical Center, may mga paraan upang pamahalaan ng hyperhidrosis. Hindi ito dapat ikatakot dahil may mga treatment na pwedeng itugma sa pangangailangan ng bawat pasyente. Kailangan po talaga magkonsulta sa doktor, no? Mas maganda kung spesyalista para ma-establish yung mas morbid na type, which is secondary
hyperhidrosis para lang ma-establish niya na hindi to dahilan. So once established na siya ang secondary hyperhidrosis at sigurado naman po yung internist na hindi siya physiologic na pagpapawis at negative na naman lahat ng laboratory, kadalasan po nire-refer nila kayo sa dermatologist. Pero pwede rin namang diretso na sa dermatologist at ang dermatologist na po ang mag-establish kung ito ay primary at secondary. At pag na-establish na secondary, i-refer na lang niya po kayo sa internist. Sa pamamagitan ng tamang pagsusuri at early intervention, maaaring mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga may hyperhidrosis. Huwag niyo pong katakutan ng hyperhidrosis kasi kaya naman po talaga siyang ma-manage. Hindi po siya limiting or distinguishing na po. Wala namang mamamarginalize kasi may iba't ibang treatment naman sa iba't ibang pangangailangan at sa iba't ibang gastusan. So you just go to your specialist para ma-discuss po sa inyo yung iba't ibang options para po maumpisahan so that hindi naman kayo malimit in terms of your quality of life. At para sa iba pang impormasyon ukol sa hyperhidrosis, tunghayan ng programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tatlong tawag sa telepono ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa mga concerned citizen upang ihingi ng saklolo ang mga aksidente at medical emergency sa kani-kanilang lugar. Agad namang tumugon dito ang rescue team. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Nakatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen ng UNTV News and Rescue tungkol sa isang aksidente sa barangay San Emanuel, Tacurong City pasado alas 6 kagabi. Nadatna ng grupo ang di pa nakikilalang biktima na nakahiga sa gitna ng daan kasama na ang Tacurong City Disaster Risk Reduction and Management Office. Wala itong malay at may sugat sa ulo at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa nakakita, tila lasing ang biktima na minamaneho ang kanyang motorsiklo. Pagewang-gewang ang takbo nito habang binabaybay ang kahabaan ng Davao-Cotabato Road. Agad namang binigyan ng first aid ng Tacurong CDRRMO at UNTV News and Rescue ang biktima at dinala sa pinakamalapit na ospital. Isang tawag din ang natanggap ng UNTV News and Rescue pasado alas 12 ng madaling araw kanina mula sa isang taong humihingi ng tulong upang madala ang kanyang kapatid sa ospital. Pagdating ng rescue team sa Gagalangin, Tondo, Manila, nadatnan nila na namamaga ang kanang tuhod ng pasyente si John Edward Peralta, 23 anyos na ilang taon ng bedridden dahil sa cerebral palsy. Pinaniniwala ang natamo ng biktima ang nasabing injury dahil sa pilit niyang pagtuwid sa kanyang naninigas na hita at kalamnan na siya rin sintomas ng kanyang sakit. Nilapatan ng paunang lunas ang UNTV News and Rescue Team sa pamamagitan ng paglalagay ng splint upang ma-stabilize ang kneecap injury. Agad namang dinala ng rescue team ang pasyente sa Chinese General Hospital upang mabigyan ng atensyong medikal. Mag-aalas 6 naman ng umaga kanina nang makatanggap ang UNTV News and Rescue ng isang tawag mula sa isang concerned citizen patungkol sa isang aksidente sa kahabaan ng Governors Drive, Langkaan Road, Dasmariñas, Cavite. Agad pinuntahan ng grupo ang lugar at nadatna ng dalawang biktima na nakaupo na sa gilid ng kalsada. Kinilala ang lalaking biktima na si Salvador Ulano, 51 anyos, at angkas naman ito ang kanyang anak na babae na kinilalang si Jenny Chica Ulano, 25 anyos, na nakatira sa Crisa Homes, Punta Uno, Tanza, Cavite. Ayon sa biktima, sila ay papunta na sa trabaho sa Laguna nang bigla na lamang silang banggain ng isang fuel truck. Saan ang pinakamasakit? Siguro mga 8 lang. 8 lang, 8 yung sakit na yan. Continuous siya hanggang ngayon. Ito lang ito masakit. Ito. Hindi na masakit. Agad na binigyan ng paunang lunas ang biktimang lalaki na nagtamo ng bali sa kaliwang braso at mga gasgas sa kamay at dinala sa General Trias Doctors Hospital. Samantalang nagtamo naman ng gasgas sa kaliwang bahagi ng baywang at kaliwang hita ang anak na babae at tumanggi nang magpadala pa sa ospital. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Tinawag ni Senator Amy Marcos a very bad budget ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Umapela rin ito sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang General Appropriations Bill o GABS sa bicameral conference. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget, this is talaga naman a very, very bad budget. Matindi ang pagkarismaya ni Senator Amy Marcos sa kinalabasan ng panukalang pambansang budget ng Pilipinas sa susunod na taon. Napakasamang pondo kung ilarawan ng Presidential Sister ang ipinasang General Appropriations Bill o GAB na isinumite sa Pangulo para pirmahan. May mga paglabag umano ito tulad sa saligang batas. Inihalimbawa nito ang mas mataas pang pondo na inilalaan para sa Department of Public Works and Highways o DPWH kaysa Department of Education. Malinaw anya sa konstitusyon na dapat prioridad sa pagbibigay ng budget ang sektor ng edukasyon. Muli rin itong pinuna at tinuligsa ang ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP na wala naman sa bersyon ng Senado pero pagdating sa BICAM report ay bigla na lang sumulpot. Ako'y kinakabahan. Mas alam ito ni Secretary Bersamin, ano? Article 14, Section 5 ng ating Konstitusyon, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Bunsod nito, nais ni Senator Marcos na ibalik na lamang sa BICAM ang budget para maayos ang mga dapat na ayusin na probisyon. Ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Ngunit para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi kasama sa proseso ang pagbabalik ng budget sa BICAM. Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished already in the House. It's finished already it's finished in Congress. Tapos na. So it's up to us now to look at the items and to see what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities. Ngunit paliwanag ng Senadora, may mga pagkakataon na kung saan muling inupuan o tinalakay at inayos ng mga mambabatas ang ilang naipasang batas tulad ng Magna Carta for Seafarers. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Kung maalala ninyo yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na approved on third reading 11 December 2023. Katagal-tagal. Tapos, napirmahan lang 30 September 2024. Pabalik-balik yan, nakailang BICAM yan. Para kay Senator Marcos, hindi sapat ang veto powers ni Pangulong Marcos para resolbahin ang malalim na problemang nakabaon sa 6.352 trillion pesos 2025 General Appropriations Bill. Ang hirap kasi sa veto, mauuwi sa zero. Magiging zero kung ano man line item na veto. Wala naman pupuntahan yan kundi zero. Naka-zero na nga yung PhilHealth. Ine-negative 74 billion pa ba? Asang zero na yan. Tapos yung mga 4Ps, nasa 50 billion na tinanggal, isisiro pa ba natin yung buong 116 billion? Kapag hindi naman ito maipapasa ngayong taon, mas pabor siya na ma-reenact na lamang ang 2024 proposed national budget. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Good news, magbibigay ng libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3 bukas, December 20, 2024. Yan ang inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang social media post, sinabi ni PBBM na aabot sa mahigit 1 milyong pasahero ang sasakay sa mga linyang ito. Ang pinakamataas na ridership na naitala ngayong taon. Ayon sa Pangulo, ang inisyatibo na ito ay bilang simpleng tulong upang maibsan ang gastos ng ating mga kababayan ngayong holiday season. Nagkakasakit na mga hayop sa paligid ng Bulkan Canlaon dahil sa epekto ng ashfall. Ilan sa mga ito ay nakararanas ng respiratory at digestive disease.
Samantala, tumaas naman ang presyo ng ilang mga gulay mula sa Canlaon City dahil sa pagkaunti ng supply. Ito ang balita ni Lane Moreno. Amo ni ganin upo to tapos iniwang gina gawin albon. Gina subong gani na tamaan nagig ati gagwantang karbaw do ikaw ba albon ni saging. Pumapayat na ang 3 kalabaw ni Mang Jimmy dahil sa epekto ng pagsabog ng bulkang Canlaon. Bunsod ito ng pahirapan na paghahanap ng mga pagkain para sa mga alagang hayop. Ayon kay Mang Jimmy, maraming mga abo ang tumama sa kanilang lugar nang pumutok ang bulkang Canlaon kaya nabalot ng makapal na ashfall ang mga puno ng saging at mga damo. Kaya ang ginagawa niya ngayon, bumibili na lang sila ng mga dahon ng tubo para ipakain sa mga ito. Si Glenn naman, hindi makalikas dahil kailangan niyang alagaan ang kanya mga kalabaw at kambing. Madalaan na ibulong mga karbaw, bilang mga vitamins. Galupot na sila. Damo na disbong karbaw galupot. Ayon sa ulat ng Provincial Veterinary Office, 23,000 mga hayop na sa probinsya ang nagkaroon ng respiratory at digestive disease, ubo, sipon at pagtatae. Kabilang narito ang mga kalabaw, baka, kambing, baboy, poultry, pato, aso at pusa. 2 kalabaw na rin sa La Carlota at Bagos City ang nasawi dahil sa pagtatae. Namahagi na ng mga gamot at bitamina ang Provincial Veterinary Office sa mga hayop sa evacuation center. Isa ring epekto ng pagsabog ng bulkan ang pagtaas ng presyo ng ilang gulay sa tindahan. Hindi kasi makaani ang mga nagtatanim dahil bawal nang pumasok sa kanilang mga lugar. Ayon naman sa mga nagtitinda sa La Castellana Public Market, matumal ang bintahan dahil karamihan sa kanilang mga suki ay nasa evacuation center. Tumaas din ang presyo ng ilang gulay mula sa Canlaon City. Ang carrots na dating 50 pesos ay naging 120 pesos per kilo. 150 pesos kada kilo naman ang bell pepper na dating 35 pesos per kilo. Kang ila ko nutan nagdalaig sa spray. Pero siyempre magano na ila mga tanom yung sakaan ganun nila yung mamya. Daw sarado naging mambla kami gagi sa Magalyon. Mas layo no? Mas layo libot kagid bila ma'am. Yawan kami kagina. Takladon pangadaan. Ang amon motor gasto gid sa gasolina. Nasaka mo ng presyo sa Canlaon. Na 20 pesos ay mga 50 mo na ng saka. Pero kung magdamo ang ilang produkto, gano bo ilang presyo. Pero kung mag-jutay presyo ilang produkto, nang gataas na presyo. Samantala, 100% na ng mga residente sa loob ng 6-kilometer danger zone ang nakalikas na. Ito ay katumbas ng 18,000 individual. Percentage-wise, we have a 100% evacuation of all the families residing within the 6-kilometer extended danger zone within Mount Canlaon Crater na. So 100% kita. 5,000 pamilya o 15,487 dito ang nanunuluyan sa 32 mga evacuation center sa Region 6 at 7. Ang 886 na pamilya o 2,993 ang nakatira sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Ayon sa FIVOX, posibleng abutin pa hanggang katapusan ng taon ang mga tao sa evacuation centers. Hindi pa rin kasi tiyak kung ligtas na bumalik sa kanilang lugar o posible pang pumutok ang bulkan. Kanina, nagkaroon muli ng mud stream sa ilang mga ilog sa bayan ng La Castellana, bunsod sa mga pag-ulan kagabi. Marami kasi mga ash deposit na naiwan ng pagputok noong December 9. Nababahala naman ang OCD sa mga barangay sa panganib ng pagkakaroon ng lahar flow. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ang Abra sa may pinakamainit na laban sa politika. Kaya sa nalalapit na national and local elections 2025, mahigpit na babantayan ng Philippine National Police Cordillera ang lalawigan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Usual naman yan dahil sa maliban doon sa election-related incidents ay intense political rivalry. May isang sa Kalinga but yun nga dahil sa tribal conflict na ngayon ang reason. Hopefully na yung mga tao is during that time kahit hindi maayos yung conflict is magkaintindihan sila na i-allow na makaboto ng maayos. Bagamat idiniklara ng Commission on Election o COMELEC na generally peaceful ang naganap na halalan sa barangay at sangguniang kabataan noong August 2023 sa lalawigan ng Abra,
mananatili ang lalawigan sa areas of concern, bunsod na mahigpit na political rivalry. Kaya naman mahigpit pa ring babantayan ng Philippine National Police ang ABRA sa 2025 midterm elections. Ang kaibahan lamang nito, hindi na bubuo ang PNP ng task force na siyang magpapanatili ng katahimikan tulad sa nagdaang mga eleksyon. I think kukunti last election, but may pumasok yata sa may mas marami sa orange. Ngunit kunti lang ang difference. Ngayon 11, 10 na yellow, isang orange. But last election may pumasok yata isa sa red due to tribal conflict na ang inaano doon is may sinusuportahan nating mga CTGs. Ayon naman kay Attorney Julius Torres, Regional Director ng COMELEC Cordillera, isa sa pangunahing hamon sa kanila ay ang pagdadala ng mga makina sa mga malalayong lugar. Kaya ang mga election officers natin, gagawa ng paraan yan na madala yung mga makina na yan at may mga ibang gamit na gagamitin sa elections. But tama ka, no? Laging may problem tayo sa mobility. But sa proper planning yan, masusolve naman lahat yan by proper planning. Pwede nating gawing maaga ang delivery in time for the elections. Sa isinagawang First Regional Joint Security Control Center Command Conference, hiniling din ni Torres ang pagkakaroon ng air assets sa Armed Forces of the Philippines sakaling kailanganin sa pagdadala ng mga makina sa malalayong lugar at sa araw mismo ng eleksyon. Matulungan din tayo ng Armed Forces o ng PNP na ma-provide tayo ng mga air assets para at least may emergency, may backup tayo in case kukulangin ang oras, ay pwede natin gamitin ng mga air assets na madala ito sa mga malalayong lugar. Sa isinagawang pagpupulong ng Commission on Elections, AFP at PNP sa Baguio ay nagkaroon din ng demonstrasyon ng bagong automated counting machine o ACM na gagamitin sa 2025 national and local elections. Isa sa babantayan ang vote buying na isa sa mga pinagmumulan ng karahasan. Hopefully na ang mga ito is ma-downgrade pa para dahil ang mga ito is due to election-related incidents na recorded during previous elections. So, yun po ang natin. We will work it out na sana maayos yung maging sitwasyon para mawalan mga ito at ma-downgrade. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng Unified ID System ang pamahalaan upang labanan ang paglaganap ng mga peking ID ng persons with disabilities o PWDs. Ito ay kasunod ng pagkakawalang ng 88 bilyong pisong kita ng mga negosyante dahil sa tax evasion ng mga gumagamit ng peking PWD ID. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Dati po, hindi po pabugso-bugso lang po yung mga complaints natin. But now po, medyo very alarming na kasi halos lahat ng mga PIDA offices natin, may napapansin tayo ng mga issues with regard to fake IDs natin. So medyo marami-rami na po because of the benefits po. Ginagamit ang mga peking ID ng persons with disabilities o PWDs para makakuha ng discount at hindi nabayaran ang value-added tax sa mga piling goods at services. Sa katunayan, umabot na sa 88 bilyong pisong kita ang nawawala dahil sa tax evasion. Ayon sa National Council on Disability Affairs, meron na silang ginagawa upang matugunan ang problema. Kabilang narito ang pagpapatupad ng Unified ID System. Ang CNCD, National Council on Disability Affairs po, we're having meetings with our different stakeholders. Ang pinaka-initial steps po natin ngayon is to have a verification, a 24/7 verification for all the different persons with disability IDs na na-issue sa buong Pilipinas. Isa din po sa mga tinitignan ng ahensya kung paano siya iaayos is to have a unified ID po talaga para mas malesen po natin yung paggamit ng ating mga or pag-fake ng ating mga persons with disability IDs. Ang tinitingnang target ng ahensya, sa loob ng 6 na buwan ay maiaayos na ang database ng mga PWD. Nasa planning stage tayo, especially that
the Persons with Disability na registry yung PRPWD natin, Philippine Registry for Persons with Disabilities, nailipat nga po sa NCDA from DOH. May target po tayo na 3 to 6 months to really fix the database. But medyo challenging siya kasi nationwide po yung iisahin, 'di ba? Parang ganun po. Pero pagdating po dun sa sa ating IDs po, I think may mga talks na with our secretary, with our chairperson, si Secretary Rex Gatchalian, na may mga gagawin pong mga hakbang with regard to how to have a universal ID or paano po natin mapuksa talaga yung sa fake IDs natin po. Paglilinaw naman ng NCDA, maaari pa rin magkaroon ng representative ang isang PWD upang bilhin ang mga kinakailangan gamit nito, basta't hawak nito ang physical ID at booklet ng taong may kapansanan. Paalala sa mga business establishments, maging vigilante laban sa mga peking PWD IDs at i-report sa mga otoridad kung may nakikitang kahinahinalang gumagamit ng peking ID. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang pagtanggap ng mga pagkilala at parangal ng UNTV News and Rescue, gayon din ang Wish 1075 at programang Good Morning Kuya. Kagabi, pinarangalan nito bilang isa sa top brand sa Asia. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. The top brand for news and public service channel goes to UNTV News and Rescue. The top brand news and public service morning talk show goes to Good Morning Kuya. Thank you so much, Brand Asia Awards, for this recognition. To God be the glory, and as always, keep on wishing. Sa panibagong pagkakataon ay muling pinatunayan ng UNTV News and Rescue kasama ang Good Morning Kuya at Wish 1075 ang husay pagdating sa broadcast at branding. Kinilala ang mga ito ng Brand Asia Awards at pinarangalan bilang tanda ng Seal of Excellence pagdating sa kani-kaniyang larangan sa buong Asia Pacific region. Top brand ang UNTV News and Rescue bilang News and Public Service Channel, habang nangunang News and Public Service Morning Talk Show naman ang Good Morning Kuya. Hindi rin nagpahuli ang Wish 1075 at tumanggap ng Top Global Brand FM radio station. Maraming salamat sa Brand Asia Awards for this recognition. Na-recognize ulit yung Wish bilang Top Global Brand. Yung supporta nila at tiwala sa craft namin, sa ginagawa namin, talagang nakakataba ng puso. Inilarawan naman ni Brand Asia Awards Chairman Professor Anna Marie Foz ang mga awardee ng taong ito na hindi lamang gumagawa ng pangalan para sa kani-kaniyang brand. Companies and leaders who have demonstrated not just market success, but also a deep commitment to innovation, sustainability, and social responsibility. Sang-ayon naman ito sa layunin ng UNTV bilang nag-iisang The Public Service Channel sa bansa. Gaya din naman ng sinasabi ni Kuya Daniel, yung ating CEO and President, na mayroon mang pagkilala o wala mang pagkilala, tayo ay magpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa kapwa, sa pag-abot doon sa mga kapwa-tao natin na nangangailangan, dahil isa ito sa advokasya ng UNTV bilang isang public service channel. Yung brand ng entertainment natin na hindi lang siya yung simpleng entertainment na revolves around charity and good works. Importante, meron tayong ginagawa na nasa atin lang, distinguished sa atin na Good Morning Kuya nung nakikita. Siniguro naman ng istasyon na patuloy ang makabuluhang pagsasahimpapawid nito, mapatelebisyon man o radyo.
discounts, more wish-clusives, more surprises for you guys. And of course, abangan din nila yung papalapit na 10th Wish Music Awards in January 19, 2025 sa Smart Araneta Coliseum. Lalo pa nating pag-iigihan yung ating paghahatid ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa ating mga kapwa-tao. Ganoon din yung paghahatid natin ng tunay na serbisyo publiko. Pinarangalan din sa Brand Asia Awards ang ibang businesses at individual na nagpakita ng mataas na standards pagdating sa kani-kaniyang platform. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinapos ng SSS Pension Boosters ang lahat ng kanilang games sa UNTV Cup Season 11 eliminations nang may malinis na 5 panalo at walang talo. Samantala naitala ng rookie team BJMP Greyhounds ang kanilang unang panalo sa liga. Habang umakyat pa sa second spot sa standings ang Comelec Vanguards matapos magwagi laban sa NHA Home Masters. Ito ang balita ni Bernard Darius. Escalona, nice touch pass, Dipsido! Oh, sir! Pasa na yan. Kaya naku, kinapos ang elevation. Follow up. Wadan. Makapigil hiningang bakbakan ang ipinamalas sa triple header ng UNTV Cup Season 11 Eliminations sa Amoranto Arena sa Quezon City kahapon. Mag-asawang tres ang pinakawalan ni Anton Lustestica sa pagsisimula ng NHA para idikta ang 8 points advantage sa first quarter, 13-21. Second quarter, ganda ng pasa ni Jimwell na mukatkat kay Francisco Gueriba sabay tira. And the first half, 35-38, nakadikit na ang Comelec. Third kanto, nagbuslo naman ng 10 points si Jimwell na mukatkat para sa 23-13 run ng Comelec. 58-51, nabaligtad ang sitwasyon para sa NHA. Last quarter, pukpukan pa rin ang laban. Ayaw bumigay ng NHA na naghahabol ng first win ngayong season. Pumataw ng 11-6 run ang Home Masters after 7 minutes. 64-62, one ball possession na lang. Under 1 minute and 35 seconds mark, 2 out of 2 si Rodolfo Sumayang ng NHA, tabla na sa 66 points. Marami pa sanang chances ang Home Masters, subalit matinding pressure ang ibinigay ng Comelec sa depensa. Sa huli, panalo ang Vanguards 68-66. Best player of the game si Jimwell na mukatkat na tumikada ng 17 points kasama ang final dagger na nagbigay ng 2 points advantage sa Comelec, 6 rebound, 4 assists at 2 steals. At si Kenny Isik na nagambag ng 13 points, 2 boards, 4 dimes at 1 steal. Napakalaking impact po sa amin na nandito si Chairman sa amin kasi psychological po yung lakas namin na nandyan siya. Mag-stick lang kami sa mga game plans namin and stick lang kami doon sa mga coaches namin kung ano yung mga nakikita nila na adjustment namin. Dahil sa panalo, umakyat sa ikalawang pwesto sa Group B ang Comelec na may 4 na panalo at 1 talo. Red hot! Jump ball at ang unang possession. Yun na yun eh. Nakakainis! Kainit! Naitala na ng rookie team BJMP Greyhounds ang kanilang unang panalo sa Liga ng Public Servants. Tinapos na ng BJMP ang kanilang 4 losing streak matapos ang neck-and-neck battle versus DOJ Beacons sa final score na 71-68. Best player of the game si James Tupas na kumamada ng 22 points, 5 rebounds, 2 assists at 3 steals. At si Leo Alfone na may 8 points at 15 boards. Bago pa yung team namin, marami pang kulang. Marami pang dapat i-workout. Tsaka talaga sana matuloy-tuloy na yung mga panalo namin.
We're confident. Kahit nabaguhan kami, ma'am, naninibago kami sa takbo ng liga, pero ginagawa namin yung best namin para makuha yung unang panalo. Nice pass. Nice shake and bake. Magwarta kadalasan. At sa third game, it's a battle of the pensioners. Kumayod ng 31 points sa 13 rebounds si Renny Boy Bansali para sa GSIS. At humataw ng 22 points si Jonathan Pareño at 17 points si Mark Jason Branya. Subalit tila nasayang yan dahil 4 ang nag-double digit sa SSS Pension Boosters na hindi pa rin nadudungisa ng record as 2024 ends with their big win kontra sa Furies sa final score na 93-88. Naging susi sa 5th straight win ng Pension Boosters sina Carl Kiambao na kumamada ng 19 points, 14 rebounds at 2 assist. At si Maki Escalona na rumatsyada ng 23 points, 3 boards at 5 dimes. Gusto lang namin matapos tong taon na to in a high note at gusto namin mag-enjoy kami. Some of the people say na malakas kami, hindi totoo yun. I think amongst the teams, we work the hardest. That's why we are where we are right now. Bawal kami magpahinga kasi yung 5-0 na to, baliwala sa next game kung magpapabaya kami sa katawan namin. Stay pa rin kami sa condition. Hawak ngayon ng SSS ang solong liderato sa Group B na may 5 panalo at wala pang talo. Habang ang GSIS ay may 1 panalo at 2 talo. Magbabalik ang hardcourt action ng UNTV Cup Season 11 sa January 5, 2025. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wow! Wow! What a shot! Dinagsa ng mga kababayan natin sa Central Luzon ng libreng grocery at libreng postiso at iba pang medical at public services sa araw ng Fiesta ng Diyos, Brethren Day ng Members Church of God International. Pangunahing nakinabang dito ang mga may sakit, walang anumang buntis at mga may kapansanan na nangangailangan ng lingap. Mula sa Apalit, Pampanga, ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, ilan ang naging estimate na dami ng taong nakibahagi diyan sa Fiesta ng Diyos sa Apalit? Magandang gabi, Monica. Ang mga nakibahagi ay aabot sa 13,000 at kung saan nga ay 3,000 dito ang mga naging bisita at 2,000 naman dito ang nakapagpa-check up. Kasama na rin yung mga nabigyan ng regalong grocery na 5,000 at nabigyan ng at iba't iba pang mga nakabahagi na pagkain na nakapag-enjoy na aabot naman sa 7,000. Pamamasada ng tricycle ang pinagkakitaan ng 23 anyos na si Mang Jo Marie Benitez na taga Apalit, Pampanga. Anya, pinagkakasya niya lang niya ang 300 hanggang 500 piso niyang kita para wag lamang magutom ang kanyang 2 maliit na anak at asawa na 9 na buwang buntis. Mahirap po, 500 lang po, malit po yung kita. Minsan po, hindi po kami nakakabili ng gusto namin na nagkakasya namin sa bata. Magtitiis kami para hindi makakain sa bata na lang. Pero kahit anong pagtitipid, madalas na pagkakataon ay kinakapos pa rin sila sa pagkain. Kaya nang malaman nila na may piyesta ng Diyos, agad silang nagtungo sa pagbabaka sakaling mabibigyan sila ng kanilang pangangailangan. Kung kita ko ngayon, halos sa bigas ko na lang po dinadaan yung kita ko. Ngayon, may bigas ngayon po, may binigay pong biyaya ang bigas sa mahal na Diyos. Kaya malaki pong tulong sa amin yung bigas. Habang ilan sa mga dumalo ay nakaabil ng libreng serbisyong medikal, dental at optical ang sinamantala. Happy. Siyempre masaya. Lalo na siguro kung pagka may ipin ako, no?
nakakangiti ng mabuti. Diba? Marami rin ang nagpilit na makarating para magpa-check up at magkaroon sila ng salamin sa mata. Magpapacheck up po kasi ako dito ng mata, kaya po napaka-importante po sa akin talaga. Dahil po talaga pong napakalabo po talaga ng mata ko. Mabuti po at meron pong naging ano po ang MCGI na ganitong medical mission. Bago pa man tuluyang matapos ang maghapong programa, marami ang umuwing busog dahil sa inihandang iba't ibang lutong pagkain at delicacies na pinagmamalaki ng iba't ibang probinsya na nakilahok sa Piyesta ng Diyos, kabilang na nga itong seafoods, batok ng chicharon ng Bulacan, suman at minatamis at palabok ng Bataan, Tarlac at Zambales. Bukod pa ang kakanin, puto, street food at maging siomay ng Pampanga at siyempre bawat probinsya ay may handang lechong baboy sa bawat food booth. At ano po, inaabangan ko po ang piyesta ng Diyos po para makakuha na po ng lechon. Saka po, iba pong pagkain. Papasalamat po ako sa Diyos. 5 beses po ako pumunta dito sa Piyesta ng Diyos. Kasi napakasarap yung pagkain dito, mababait sila. Namimigay po sila ng rasyon, lahat po binibigyan yung, nagsasama po ako ng mga kapitbahay ko para makita nila yung pagkain dito. Napakasarap po, napakasarap. Salamat sa Diyos, na makapabait po kayo. Inom po ako kasi masarap yung milk. Napakasaya po kami dito at saka sayang-saya po ako dito, palagi ako dito na pupunta. Yung mga kaibigan ko, sinasama ko po sila, sigman mo ako yung pagkain. Nakita nila, napakasarap. Malaking tulong din ang ginawa ng iba't ibang government agency gaya ng PhilHealth, Pag-ibig, PhilSys, NBI at ang UNTV Action Center para sa kanilang katanungan at sa kanilang mga aplikasyon. Ayon naman kay Kuya Daniel Rason, mahalaga sa MCGI na makasunod sa utos ng Diyos na makapagpakita at makapagparamdam ng pag-ibig at mabuting gawa sa ating kapwa, lalo na sa mga may sakit, dukha at may kapansanan. Ang ating pagsunod sa utos ay tulong-tulong. Sabi ng apostol na si Pablo, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. At ang utos ng Diyos na ating sinisikap na matupad, yan ang ating tungkulin. Alam nating lahat yan na sinasabi ng 12 at 13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. At dadalhin ng Diyos ang lahat ng gawa, bawat gawa sa kahatulan. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama. Kaya ang atin lamang po palagi, sundin natin, sabi ni Pablo sa Thessalonica, sundin natin lagi yung mabuti. Huwag natin pababayaan, mga kapatid, na makalagpas ang pagkakataon. Sabi nga sa 5:15 po ng unang Thessalonica, huwag tayong gumanti ng masama sa masama. Kahit na may gumagawa pa ng masama, kahit may nag-iisip pa ng masama, kahit binabato pa tayo ng masama, sa kabila ng ginagawa nating mga kabutihan, ang lagi nating pipiliin ang sabi, sundin ninyong lagi ang mabuti. Huwag tayong gumanti ng masama sa masama, sundin natin lagi ang mabuti. Yun po ang ating laging pipili sa tulong at sa awa ng Panginoon. Hindi po tayo mag-iiba ng direksyon. Ito ang direksyon ng MCGI. Ang pagtahak, ang ating paglakad na sama-sama sa daan na inihanda ng Diyos para lakaran natin. At yan ang mabubuting gawa. Na huwag nating kalilimutan, ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Ang kanyang mabuting gawa, babayaran sa kanya uli. Monica, sa oras na ito ay mga bandang alas 5 ng hapon nang natapos itong mga programa at talaga namang lahat ay nag-enjoy dahil sa mga natanggap nilang serbisyo at maging sa mga pagkain na umuwi silang busog dito sa ginawang Piyesta ng Diyos ng MCGI. Monica.
Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Apalit, Pampanga. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Huwebes. Maraming salamat at shoutout po kina Natarsorn Newsroom, Kuya Master TV, BUT, Hernan Carbonilla, Monchito Matias, at Haris Corpo. Samantala, narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 12, versikulo 46, na nagsasabi, "Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan, upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.